Magandang gabi sa lahat. No? Bago mag alas 12, meron tayong sisiwalat na isang magandang kwento. Patungkol ito po sa kaso ni Benny Abante at saka ni Joey Oy na naglaban-laban kung sino sa kanila ang dapat magiging congressman. So sa pag-analyze ko sa sitwasyon sa nangyari ay hindi makakaupo na congressman si Benny Abante kundi si Joey Oy. Ganito po, papaliwanag natin. Pero bago yan, papakinggan muna natin kung ano ang pangyayari ng pagbabasihan natin. Ito po yan. Tuluyan ng ibinasura ng COMELEC ang pagkapanalo ni Joey Uy bilang kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila. Pero ang lone other candidate na si Benny Abante hindi basta-basta makakaupo sa pwesto. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban. Wala pa ring katiyakan kung sino ang uupong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Yan ay matapos maglabas ang COMELEC Anbank ngayong araw ng desisyon tungkol sa kaso ni Representative-elect Joey Uy. Ayon dito, annulled ang proclamation ni Uy matapos makakita ng sapat na basihan na hindi siya natural-born Filipino. Ang problema, wala ng jurisdiction ng poll body mula kaninang tanghali sa mga kaso ng national candidates dahil nag-assume office na ang mga mambabatas para sa 20th Congress. At ang Anbank decision may 5 araw pa bago maging final and executory. Ani Chairman George Garcia, nasa kamay na ng House of Representatives Electoral Tribunal ang bola. Later on, pagdating ng July, the House of Representatives, ang sabi ng Supreme Court, ang may control sa kung sino mga miyembro ng institusyon. Ang importante lang at least bago matapos ang 30 ng Hunyo, na desisyon na ng COMELEC yung bagay na yan, and therefore, kung paano ito maipapatupad o hindi maipapatupad ay tingnan natin yung susunod na mangyayari dyan. Sa ilalim ng parehong desisyon, ipinag-uutos ng poll body na iproklama na ang sole qualified candidate na si Benny Abante. Ang kaso, hindi pa niya napupunan ang mga requirement para formal na makuha ang posisyon. May 3 requisite kasi ang isang nanalong kandidato para ganap na makaupo sa pwesto. Una, kailangan ay dumaan sa proclamation. Ikalawa, dapat nakapag-oath taking. At ang huli ay assumption of office. Dahil naiproklama na si Uy, posibleng siya pa rin ang umupo sa pwesto. Isang bagay po yan na kinakailangang pagtalunan ng mga abogado. Kung ano ang effect, ano implikasyon ng desisyon ng komisyon. Hindi ko po muna masasagot sapagkat yan po ang magiging sentro ng debate ng dalawang panig sa kasong ito. Nagpasalamat na si Abante sa COMELEC sa pag-affirm ng kanilang naunang desisyon. Matatanda ang isa si Abante sa naging co-chairman ng Quad Committee sa 19th Congress na siyang nanguna sa pagdinig ng ilang high-profile issues tulad na lang ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Chairman Garcia, Kamara na ang magdedesisyon sa kung sino ang mauupong kongresista. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So, ano sa tingin ninyo? Yan ba talaga yung pagkapapanalo na yung COMELEC kay Benny Abante kahit second placer siya, yan ba ay premyo sa pag-imbestiga kay Duterte? Sa tingin ko po. Premyo yan eh. Matindi kasi mga investigasyon ginawa ni mga tanong ni Abante kay Duterte noong sa Quad Committee. So, yan po ang premyo na galing po yan kay Romualdez. So, anong ibig sabihin ninyo? Ito pong bansang ito, ang Pilipinas, isa sa pawalang kwenta sapagkat po ay kung sino nakakaupo ay siya naman nag-aabuso. Ano masasabi mo, Pastor Rudy Rabi, na ang kaibigan mo pastor na si Benny Abante ay ipilit iuupo ng ng COMELEC? Akalain mo Ako, hindi ko alam ang facts of the case. Alam ko lang ang nangyari na may mga basic facts ako nakikita. Pero ganito ang aking stand dyan. Sinamantala ng COMELEC nito yung kanilang pagiging COMELEC. Ginamit nila ang kapangyarihan nila sa pagiging COMELEC at ginamit nila ang kapangyarihan nila sa pagdeklara kung sinong gusto nila ipapanalo.
nagkaroon ng gray area kasi unang-una may problema sa kapanganakan si Joey Oy. At sinamantala naman nila ito. So, ano ba yung kapanganakan ni Joey Oy? Ang kapanganakan niya po ganito. March 15, 1962 ay pinanganak si Mr. Joey Oy sa nanay na Pilipina at tatay na Chinese. Ngayon, kung tingnan mo yan sa punto de vista, kung kailan ka pinanganak, ang gagamiting batas ng konstitusyon na gagamitin sa iyo ay yung konstitusyon nung kailan ka ipinanganak. Kung pinanganak siya 1962, ang namamayaning konstitusyon noon ay 1935 Constitution. Sinasabi sa 1935 Constitution na ang lahat ng mga tao na pinanganak ng nanay na Pilipina at tatay na hindi Pilipino ay kinakailangan mamili muna kung gusto niya maging Pilipino siya. Pagdating niya, mayor de edad. Ang mayor de edad kasi noon ay 21 years old, hindi 18. Pagdating niya ng 21 years old or hanggang 3 years old, within the 3-year period, hanggang 23 years old, ay kailangan mamili siya, he must or she must elect the citizenship of Filipino if he or she wants to be a Filipino. Otherwise, hindi mo na kailangan mag-elect pa. Kung gusto mo maging Chinese, gusto mo maging Amerikano. In other words, walang pinag-iba kung ang tatay mong Amerikano, nanay mo Pilipina. Kaysa sitwasyon na tatay mo Chinese, nanay mo Pilipina. Kaysa sabihin mo, Hapon ang tatay mo, ang nanay mo Pilipina. Kaysa Amerikano ang kung ano mang citizen, sabihin natin na taga Canada. Ang tatay mo, plus nanay mo Pilipina, o di kaya taga Australia. Parehong sitwasyon. Ito nga lang ang pagkakaiba. Kapag asawa ka ng Chinese, sa mata ng batas ng Chinese, hanggang ngayon, ang misis ay Chinese din. Pero sa mata ng Pilipinas, sa pinaka bagong batas ngayon, mawawalan lamang ng citizenship ang babaeng asawa kung siya mismo ay magdeklara na susundin niya ang citizenship ng kanyang mister. Sa lahat ng mga tribong Chinese lamang ang nagsasabi ng ganun. Na kapag naasawa na kahit sino man ng Chinese citizen, ang asawa ay Chinese citizen, automatic. Pero pag Amerikano ang tatay ni Joey Oy, hindi siya ang asawa niya hindi magiging American. Magkaiba-ibang batas. So ngayon, tingnan natin talaga. Ang tanong natin, natural born ba si Joey Oy? Ladies and gentlemen, for one to be called a natural born, ay wala nang gagawin ang isang bata mula nang ipinanganak siya, wala nang gagawin para ituring na siya ay Pilipino. Okay? Ganun po ang ibig sabihin, nakalagay po yan sa 1973 Constitution at nakalagay din yan sa 1987 Constitution. So, paano ngayon, anong treatment natin kay Joey Oy? Ako tanungin nyo, huwag tayo matumingin sa COMELEC. Kasi ang COMELEC, ginawa nila, ayon sa kanilang batas na sinusunod, kailangan muna, mamili muna si Joey Oy nang gumawa muna siya ng hakbang o aksyon na mamili kung gusto niya maging Pilipino bago siya ituring na natural born Filipino. Okay? So anong ginawa ni Joey Oy? Sa totoo lang, wala akong alam kung may pinili siya, pero sabi ng abogado niya, ay pinili niya na magiging Pilipino siya.
Pero sa tingin ko ay hindi ginawa sapagkat dinisqualify siya ng Comelec eh. Hindi naman karakaraka ganun ang Comelec. Pero dito ngayon ang takbo ng argumento. Kung ako ang naging abogado mo, Mr. Joey Oy, ganito maging argumento ko. Hindi ko lang alam kung ginamit ito na argumento ng mga abogado mo. Magsimula ka sa premise. Premise number 1, nakalagay sa konstitusyon ng bansa na ang sinumang mga pinanganak na Pilipino ay Pilipino siya na natural born kung wala na siyang gagawin para siya ay maging Pilipino. Yan ang basic number 1 premise. Number 2 premise, si Joey Oy, ang nanay niya ay, nung pinanganak siya ay Pilipina at ang tatay niya ay Chinese. Number 3 premise, si tatay niya, 1987, ay naging Pilipino sa pamamaraan na tinatawag na naturalized o naturalization. 3 facts lang ang kailangan ko para patunayan ko na natural born si Joey Oy. Ngayon, pang-apat na premise pala, meron pa akong pakailangan na ultimate fact. Ultimate fact na may batas na nagsasabi. Pastor Rudy Rabi, may batas po nagsasabi na ang lahat na nag-apply, lahat ng foreigner na nag-apply ng pagka-Pilipino ay automatic maging Pilipino ang kanyang mga minor de edad na anak. Tanong, ilang taon si Joey nung panahon na yon, noong 1987, na naging naturalized citizen ang tatay niya? Panglima na facts pala yan. Panglimang ultimate fact. 5 taon pa lang si Joey. Therefore, minor siya. So kung minor siya, automatic ngayon na yung kanyang citizenship ay ng tatay niya ay automatic na naging Pilipino siya. Ang tatay niya naturalized. Ang tanong na lang ngayon, si Joey Oy ba ay naturalized o natural born dahil nung tatay niya naging naturalized at ang nanay niya Pilipina? Napakagandang tanong. Naniniwala po ako, ladies and gentlemen, na yung ganitong issue ay una best pa ito. First impression. Wala pang kaso ng ganito na nangyari sa iba sa nakaraan. So ano ngayon ang aking magiging sagot? Kung ako ang judge, ganito po ang sagot ko dyan. Oh, Mr. Joey, oy, ganito, makinig ka. Kung ako abogado mo, ganitong argumento ko. Ha? Ang kahulugan ng natural born ay isang Pilipino na wala nang gagawin para siya ay magiging Pilipino. Si Joey Oy ay anak ng Pilipina na ang asawa ay Chinese. Ang kanyang tatay na Chinese ay naging Pilipino nung 5 taon pa lang siya at base sa batas ng Pilipinas, ang sino mang naturalized, ang lahat ng kanyang minor de edad na anak ay bit-bit na rin ang pagiging Pilipino. Therefore, dahil Pilipino na ang tatay niya, 1987, at minor de edad pa lamang si Joey Oy at hindi pa siya 21 years old, ay Pilipino na. So hindi niya na kailangan pumili pa na Pilipina ang nanay ang gagawin niya kasi Pilipino ng tatay niya. Correct? Correct. Ganun dapat ang argumento. Oh, kung sino man nakarinig, ibalato ko na lang ito kay Joey Oy. Sabihin mo sa abogado niya na ganun ang argumento, magsampa sila within 5 days. Ha? Kasi magiging final ang desisyon ng kwan. Kailangan bukas o makalawa. Pwede nga ako mag-volunteer. Ako naggagawa ng petition. Oh, sabihin mo, wala nang bayad yan. Gawa lang. Ako na bilang legal writer. Okay.
Hindi bilang abogado, kundi bilang legal writer. At isampa sa Supreme Court through Rule 64 in relation to Rule 65, certiorari. At pagkatapos magsampa, ang gagawin ay punta kagad siya sa House of Representatives, bitbitin niya yung proclamation certificate niya na hindi pa annulled kasi hindi pa naging final decision in 5 days. Punta siya sa Secretary General ng Congress at manumpa siya bilang congressman. Kung manumpa na siya, igagalang siya ng House of Representatives kasi nagsampa siya ng certiorari under Rule 64 and under Rule 65 sa Supreme Court. At kung hindi pa, at pasumpay niya siya, at kung makapanumpa na si Joey Oy, wala nang jurisdiction ang COMELEC, sabay i-withdraw nga kadnikan ni Joey Oy ang kaso na petition sa Supreme Court pagkatapos niyang panumpa. Bakit? Wala na siyang problema. Kahit magiging final pa ang desisyon ng COMELEC kasi wala nang jurisdiction ng COMELEC. Tapos sinabi pa, alas 12:01, alas 12 tsaka 1 minuto, 12:01, pinalabas ang desisyon. Ang 12:01 na pinalabas ang desisyon ay yung bagong kongreso na pumalit. Hindi na wala na yung luma. So, ibig sabihin, pumasok na po yung bagong kongreso. At dahil member na si Joey Oy, dahil nanumpa na siya at pumasok siya sa opisina, nung araw din bukas pumasok sa opisina, ay wala ng jurisdiction ang COMELEC. So, kasi sinasabi po sa Constitution, magkaroon lamang ang jurisdiction ang HRET, House of Representatives, Electoral Tribunal, kung sa mga member lamang ng House of Representatives. At dahil nakasumpa na siya, at dahil nakapasok na siya, ay member na siya ng House of Representatives. So kung gusto maghabol ni Abante, magsampa siya ngayon sa HRET ng kasong quo warranto sa loob ng 10 araw. Kaya gano'n ang gagawin mo, Mr. Joey. Regalo ko na sa iyo yan. Hindi ko alam bakit, ano bang argumento ng abogado mo, ba't natatalo kayo? O talagang sinadya yan ni George Sherwin Garcia na itatalo kayo. Okay? Magtawag na lang ako. Si Bibilin 10, grabing abuso ni Garcia. Ganon talaga. Abusado, si Pastor Rodi Rabi. Huwag ka mawalan ng pagkasa, Pastor Rodi Rabi. Los pwede pa mag-TRO. Hindi na kailangan TRO. Basta nagsampa ka lang ng apila. Okay na. Hindi na kailangan ng TRO. Yung sinabi ko, in-advise ko na sundin mo yun. Pakinggan nyo itong sinabi ko. Sundin nyo kung anong sinabi ko. At makaupo ka, Congressman. Mr. Joey Oy. Si Roberto Tan, si Abante, isang pastor na bastos. Hindi siya dapat umupo. O lagi tumayo na lang siya na tumayo. Tapos Kayen Pinsuna, ina mo Abante. Kayen Pinsuna, COMELEC may sariling batas. Ruel Cagbay, na-proclaim na nga po si Abante, hindi pa siya na-proclaim. Ano lang siya diniklara lang sa decision na siyang panalo, pero hindi pa siya na-proclaim. Bago mag-11, na-proclaim ba siya? Hindi ko alam kung na-proclaim. Pero mayroon namang certificate siya, no? O sige, pag mag-file siya si Joey Oy, bakit sabi nila 12:01? Sa narinig ko sa balita, kanina pinalabas ko yun, 12:01 daw. So kung 12:01, lampas na, wala ng jurisdiction ang COMELEC. So anyway, ang mangyari nito is maghingwi na lang ng TRO si Kwan para sigurado, si Joey Oy. So Ferdinand San Juan, good evening po, Ginatoto Tirador. Si Pastor Rodi Rabi, Timothy Gutierrez, grabe ngayon yung mga
nakaupo. Kakasuka, bakit mo naman ipapanalo? May bad faith naman sa kila sa COMELEC. Kasi kalalabas na lang ng desisyon ng Supreme Court na ang second place ay hindi maring pwedeng i-proclaim kapalit ng nanalo na na-disqualified. So, Pastor Rodi Rabi, mag-rally dapat ang mga taga-District 6 ng Manila. Harangin ang pag-upo ni Suwapang Anabante. Punta sila sa Kongreso at mag-rally sila doon at palayasin si Abante sa opisina niya sa Kongreso. Mga District 6, laban ninyo ang pagkaswapang ni Abante. Mabuhay si Congressman Joey Oy. Si Arden Are 54-0 Blas, tinalo ng COMELEC under Garcia bilang pinaka-worst at most corrupt COMELEC ang Hilo Garcia COMELEC. O tinalo pa niyang Hilo Garcia. Ngayon, bakit? Kasi Hilo Garcia na ngayon eh. Eric Chironay, matagal ng politiko sa Manila. Bakit ngayon lang madidisqualify? Hayop ka talaga, Garcia. Konsihal yan dati sa distrito namin. Romel Garcia, magandang gabi po, Dr. Carson. Nacho Dalia, bayad na si Garcia. Nagkamali lang ng tansya ang program ng voting machine sa idadagdag na boto. Marianita Denise Kausing o 30. Kumusta? Kumusta? Pakishare-share nyo 30. Si daddy mo pakisabi sa share ito. So hanggang dyan lamang tayo po at magandang gabi po sa inyong lahat. At sana huwag niyong kalimutan, ngayon na po magsimula ang unang araw ng aking 10 araw na pangangailangan na magkaroon ng pera na magagamit ko pambayad sa Senado, sa Senate Electoral Tribunal, kasi dapat ko siya sampahan ng kaso si Erwin Tulfo sa Coaranto. Kasi po siya may hawak siyang US passport. Yan po ang ating gagawin. Kaya kung hindi ako makakuha, napakalaki naman ang naipon ko ngayon po, nasa 15,000 o 16,000 na ngayon. So, kailangan ko pa ng 40,000. Kaya tulungan niyo po ako. Sino pa? Giltroy Extra. Baka nga pinatalo. RG September, si Abante ang pastor na panuway. Black hat, money involved everything. Sabi nga niya si Andrea Tugas, anak, kumusta? Sabi nga ni Cindy Lauper, money changes everything. I said, money changes everything. Okay. Paki-share nyo, Cheng, Al. Paki-share nyo si Ann, si Julius, Sturdy, si Baba, si Matmat, si Joris, si Bambina, si GJ Mikey, Jose Michael, Kausing King, si Cora McCarver. Hello po, Dr. Kausing, watching from Atlanta, Georgia. Have a great day. Thank you po. Ito na po tayo. Magandang gabi po sa lahat. Mabuhay ang bayang Pilipinas.